Yo, nako, pusang galaya, no? Ang lupit ng pasabog ni BP Sara. Oy, magandang umaga sa inyong lahat. Ako po si Jun. At nako, sabi ni BP Sara, kay aga-aga, 10:30 pa lang. Amoy alak na, anak ng tokwa, oh. Hindi ako nagsabi niyan, ha? Si BP Sara. Sabi ni BP Sara, si PBBM. Kay aga-aga, bangag na. Matindi talagang pasabog nito. Ito kasi ay dahil kay Claire Castro, binanatan si BP Sara. Di pinalagan siya ngayon ni BP Sara. Naku, nabubunyag tuloy yung lihim ng amo mo. Ikaw, Claire Castro. Siguro mag-isip-isip ka sa kababaan at kay BP Sara dahil maraming na itatago. Maraming bala si BP Sara na pangsagot sa'yo, no? Kasi sabi ni Claire Castro, halos 2 taon daw naging DepEd Secretary si BP Sara. Dapat natugunan na raw itong kumbaga mahinang pagbabasa ng mga batang mag-aaral natin dito sa Pilipinas. At ito daw ay complete failure ni BP Sara bilang Secretary ng DepEd. Di pinalagan siya ni BP Sara. Ito, sagot. Pakinggan po ninyo. Good afternoon, Vice President Inday Sara Duterte. Vice President Inday, the palace has said your time as DepEd Secretary was a complete failure. This stems from your statement that the country remains at a paper and pencil in comparison to other educational system of other countries which are modernized. What is your response to that, ma'am? Oh, thank you, Alvin and Tourism, for this opportunity to speak, and explain my side. Unang-una, masabi ko yon na we are truly behind sa education system natin compared to more developed countries around the world. And that is true. That is an observation. That is a fact of the Philippines. And I have all the right to say kung ano yung katotohanan ng bansa natin. That is covered by the freedom of speech and expression. Alright. Gusto lang natin balikan, para kasing nagkaroon ng study dito, kung ano bang status ng ating ng basic education dito sa Pilipinas. Ang alam ko dito, nagsagawa pa nga ng examination at nalaman ang baba natin, yung Pilipinas ang baba sa ranking, At isa pang naobserbahan nila, sabi nga ni BP Sara, ang hina na ng mga batang mag-aaral natin sa pagbabasa. Alright? At sinabi ni BP Sara, in-announce niya na ganito yung kalagayan, ganito yung status, yung ranking ng basic education dito sa Pilipinas. So, iyan po yung nangyari na nakaraan. Pero tinugunan ito ni BP Sara. Kaya nga lang hindi na ipagpatuloy dahil nag-resign siya. Mamaya sasabihin natin yung mga ginawa niya. Pagpatuloy muna natin ang sinasabi ni BP Sara. So, dapat siguro walang magalit. Kasi yun naman yung katotohanan ng bansa natin . Saan ba tayo magsisimula mag-isip ng mga solusyon kung hindi natin tanggapin na mayroong problema Yun. yung bayan. Pangalawa, hindi ko maintindihan saan nanggagaling yung total failure ako as a Department of Education Secretary. Tama na naman. Hindi natin malaman kung saan ibinase ni Claire Castro na kung si BP Sara daw ay complete failure. Samantalang si BP Sara o yung DepEd ay palaging number 1 sa most trusted government agency. Alam nyo yan. Ang DepEd never nag number 2, palaging number 1. Most trusted government agency. At mamaya mayroon pang sasabihin si BP Sara tungkol dito. Ituloy natin.
Kasi iba yung actions ni BBM noong ako ay nag-tender ng resignation. Ayan. Kung maalala ninyo, that Oh, ito was na. June 19, 2024. Oo. It was a Wednesday. Matagal ko na pinag-isipan yung pagre-resign. Inisip ko na kapag mag-resign ako, habang nasa administration ako, inaatake ako. Pag nag-resign ako, dodoble yung atake sa akin. Posibleng mag-file ng impeachment case sa akin dahil September 2023 pa lang pinag-uusapan na yon. So, matagal ko na hawak-hawak yung resignation letter na yun. Matagal akong pabalik-balik sa Malacanang, pero hindi ko talaga pa naibigay. Pero nung June 19, Matagal na pala. 2024, dun ko na isip na yun ang pinakatamang panahon na ibigay ko na yung irrevocable resignation ko. Oh, ito na. Kasi merong meeting sa Malacanang about opening of classes na hindi naman dapat na umaabot sa level ng Pangulo, pero meeting ko nung para sa kung kailan magbubukas ang klase. So after nung meeting, mag-request ako kay President Marcos if I can have a few minutes of his time. Meron lang akong ibigay sa kanya na sulat. So, ang ginawa niya, sinabi niya, so ano kasi yun? Meron silang reception area, tapos papasok ka sa isang room. Doon sa room, doon ginagawa yung meetings nila. Merong conference table. Tapos, pinapasok niya ako sa isa pang room. Doon sa loob. Nagmukha siyang office na may table, may office table, may lounge, merong living room. Doon niya ako dinala. Meron pa isang conference table. So, tinanong pa nga niya ako hindi ka pa nakapasok dito? Sabi ko, hindi. First time ko ito nakapasok dito. Tapos nagkwento pa siya na, nung panahon ng tatay ko, ito parang kung saan nag-gather ang mga tao. Tapos, gusto niya daw yung view na yon doon, kaya ginawa niyang office. Sabi ko, okay. Gumanon lang ako. And then, sinabi ko na sa kanya, may dala ako na letter, ibibigay ko sa'yo. Yun. Tapos, binigay ko sa kanya. And then, nung binasa na niya, ang sabi niya, why? Tanong siya sa akin, bakit? Tapos sinabi ko sa kanya, ayoko na pag-usapan Ayun na. kung bakit ako mag-resign. Para sa akin ba, kailangan pa ba itanong yun? Hindi mo ba nakikita kung ano yung ginagawa ninyo sa akin? Doon na po nag-uumpisa kasi yung confidential fund. Binabanatan, inaatake na inaatake si BP Sara doon. At tandaan nyo naman siguro yan. Parang hindi naman ako masokista na aatakihin ninyo ako nang aatakihin habang nagtatrabaho ako para sa inyo, and to think na the Department of Education was the department that was delivering results sa administration. So, hindi na ako sabi ko, ayaw kong pag-usapan. And then sabi niya, he tried to ask me to stay. Tapos sabi ko, ayoko na. And then, ang sunod niyang ginawa, inofera niya ako, may gusto ka ba na posisyon? Sabi ko, wala akong gustong posisyon. Tapos ang sunod niyang sinabi sa akin, pwede ka bang tumulong sa midterm elections para sa mga senators? Tapos sabi niya, kasi di ba yung hugpong ng pagbabago, kasali naman yun sa unit team noon. Gumanon siya. So sabi ko, hindi ko, pag-iisipan ko, pero wala pa akong plano para sa 2025 midterm elections ng senators. So, clearly, lahat ng attempts niya to make me
reconsider my resignation. Na sinabi niya, magstay lang ako as Department Secretary o DepEd. Na sinabi niya, gusto ko bang lumipat sa ibang posisyon. Sabihin ko daw sa kanya na sinabi niya, pwede ba akong tumulong sa midterm elections ng 2025. So, hindi yun actions ng taong tumitingin as failure Ayun. ako. Ikaw ba naman kung failure ka, sasabihin ba sa'yo, tulungan, baka pwede ka tumulong sa amin sa midterm election. Napaka-importanting bagay yon. Kaya hindi natin malaman kung saan binabase ni Claire Castro. Makapagsalita lang tong babaeng ito Kahit walang basehan, hindi mo alam kung saan humuhugot ng mga sinasabi. At inooperan pa siya ng ibang posisyon kung gusto niyang lumipat kung saan. Kaya lang, no time ngayon, hindi naman siya pinagtatanggol. Diba? Banat ng banat sila Castro, Castro rin. Si Franz Castro at si Senador, si Risa Hontiveros. Yan yung mga bumabanat tuloy na natin. Konti na lang. Ito na yung pasabog ni BP Sara. Action yon ng taong tumitingin na kailangan niya yung trabaho ko. So, hindi ko alam saan nagagaling yung sinasabi nilang failure ako as a Department of Education Secretary. At ang clincher dito, hindi yun. Hindi Yan. gusto niya akong manatili at magtrabaho para sa kanya sa administrasyon. Yun yung pag-alis ko, nagbeso-beso siya sa akin. This was 10:25 or 10:30 in the morning. Ba sa oras ko. Hindi lang ako sigurado sa oras. Yes, tama. Kasi ito yung pumasok sa isip ko Tama yung oras ko. 10:25, 10:30 naman. Amoy alak siya. Talaga siya, no? At kung ako ang pahulain, kung ano yung alak na yon, whiskey. Aba, mabigat yun. Pero, hindi ko naman siya nakita nag-inom ng whiskey. Nakikita ko siya lagi umiinom ng champagne. Pero amoy alak siya at 10:30 in the morning. Doon na-confirm yung decision ko na mag-resign. So, hindi ako ang failure. Siguro, ang failure is yung 10:30 pa lang ng umaga, amoy alak ka na. Alright. Paano ba mangyayari sa bansa natin dyan? Mga kababayan, mag-comment kayo. Anong mangyayari sa bansa natin? Anong mangyayari sa atin kung ang presidente natin 10:30 pa lang bangag na, lashing na, Brad? Kaya pala laging walang alam hindi niya talaga malalaman yung mga mandarambong. Hindi niya talaga malalaman na marami nang nagnanakaw. 10:30. Although hindi man nakikita ni BP Sara na umiinom ng whiskey o alak, ang nakikita niya champagne. Siyempre, kung ako naman magpapakita ba ako sa mga tao? 10:30 umiinom na ako. Siyempre, didiskarte tayo, di ba? Punta tayo sa kwarto na walang tao, nandun yung cabinet siguro, nandun yung alak. So, doon ako tatagay. Hindi ako tatagay ng kahit nagmi-meeting pa. Di ba sinabi? Ang daming picture, ang daming camera, pwede ka videohan o kaya picturean. At pag siguro nakaaway mo yung isang gabinete, na-picturean ka, na-videohan ka. O ipapakalat niya lang yun. Wala na. Ang tindi nitong presidente natin. Kaya ang hilig sa
Puro ganyan ang alam. Party-party, lasingan, walwalan, session. So, now we know. Kaya pala walang achievement. Kaya wala tayong makitang ginawa niya na pwede nating ipagmalaki. Wala talaga. Ngayon, yung pagtugon naman ni BP Sara doon sa mahina na yung mga batang mag-aaral na magbasa, mahina na rin sa klase. Alam ko, merong inilunch o ilalunch o propose budget para doon sa books ni BP Sara. O di ba nung budget hearing, kinokontra yan ni Risa Hontiveros? Ha? Ilang milyon ang magagastos dito? Hindi ba sayang ang pondo? Yung books na yon, parang storybook, doon, pwedeng mahasa yung mga bata na mahasa magbasa. Dahil, old school, no? Parang back to old school. Kaysa sa gadget magpa-practice, yung libro natin, wala naman ng mga storybook ngayon. 'Di ba? Ang nakita kasi doon ni Risa Hontiveros, doon sa books, sa bandang likod, may pangalan ng Vice President of the Philippines, Sara Zimmerman Duterte. May pangalan. Kaya pala kontrang-kontra siya. Si Risa Hontiveros may pangarap magpresidente. Doon mo makikita doon mo marirealize. Kaya pala nilalabanan mo yung books na yan, yung storybook na yan. Naalala niyo rin siguro yun. Isang isang programa yun . Ano naman kung gagastos? Para naman sa kung meron namang resultang mangyayari, magandang resultang mangyayari, hindi talaga nakakapanghinayang yung mga ganong gastos. Kami kasi dati yung mga binabasa namin, mga Noli Me Tangere, El Filibusterismo, halos sa buong libro yun, binabasa namin . Ngayon, wala nang ganun . Kaya yung mga bata, mahina na magbasa, lalo sa English. Yung ang babasahin nila English, napakahina, mabagal at parang paputol-putol, pabulol-bulol. Ganyan na po yung yung siguro sa public, public school. Sa private, siyempre malulupit sa private. Kaya hindi natin makita kung saan hinugot ni Claire Castro ng ating Vice President, dating Secretary ng DepEd, ay failure. Failure mo, mukha mo. Sige, yung ka sa boss mo, makitagay ka na lang. Ang aga-aga, lasing na. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Thank you po. Ingat po. Bye-bye. See you next time.